biglang binakbakan yung leading namin. Kaya doon na malapit lang pala yung isang grupo din ng parang isang post din ng kalaban yun na sa grupo ni Brakato. Kaya open yung leading namin, matras. Doon ako na sa platoon sergeant sa second platoon. Magmaneuver sana kami sa bayan. Nagmaneuver kami sa bayan, biglang pumutok yung mga 2-3. Yung 2-3 dito bumagsak sa akin pero sa awa ng Panginoon, hindi naman ako nasugatan kaya nagmaneuver kami. Kinuha namin yung kabilang side sa bandang bahayan. Sa kasama namin yung official namin yung time si Captain Babaran. Siya rin na isa sa nag-direct command sa amin na kunin namin yung kabilang flank kasi bahayan nandoon din yung kalaban. Yung time na yun nagbagbagan pero kasi hindi namin talaga na matamaan yung kalaban kasi nandoon sila sa likuran ng bahay at saka moske. Kaya matagal yung putukan, umabot na siguro ng halos mga 3 oras na bagbagan pero yun lang bagbagan kasi ang kalaban nandoon sa likod ng bahayan. Kaya yung ginawa ng nag-request kami ng simba. Yung bakal, pinasok ng bakal. Yung bakal din, binagbagan din ng kalaban. Pero siguro sa 2 bakal na may isa pang bakal ang pumasok, 2 bakal. Yung ginawa ng kalaban, nag-atras. Matras sila sa bandang palayan, kaya in-occupy kaagad namin yung bahayan. Kasi napaikot na kami yung first tin company kasi sa tin company tuloy-tuloy pa rin yung bagbagan nila doon. Kasi kahit may yung mga sugatan wini-withdraw na yung sugatan tapos tuloy-tuloy pa rin. Tapos yung isang plato namin na doon sa kabila din tuloy-tuloy pa rin yung bagbagan plus sa amin dito sa kabila. Yung kabilang area tuloy-tuloy pa rin yung bagbagan namin. Tapos ginamit na yung mga sniper namin kasi ang kalaban nandoon sa palayan na hindi maatras. Kaya ang ginagawa, pinupuktukan ng bakal at saka sniper. Yung sa kabila naman, nandoon din yung tin company. Yung tin company, tuloy-tuloy din yung bagbagan nila. Ang nagandahan lang doon sa area position namin kasi parang box formation yung buong company. Kaya gusto talaga pumasok ng mga MI sa kasi gusto nilang butasan. Hindi talaga sila makapasok kasi nakabox kami. Pero sa bandang highway, yun ang problema ng batalyon kasi walang tropa. Kaya nag-request sila na maka-reinforce yung isang company namin, yung 3rd company na galing sa Davao. Ang ginawa ng division para maka-reinforce sila, chinapper yung 3rd company. Dinala sa area namin. Kaya nakadagdag sila sa pwersa namin. Hanggang paggabi, doon pa rin kami. Yung bayan, sabi ng PL namin, ni Captain Lieutenant Babaran, na nagtanong siya sa akin kung ano ang magandang gagawin. Sabi ko sa kanya, kung dito tayo sa bayan, sir, na mag-Kristo, pagdating ng dilim, delikado tayo dito. Kasi baka may mga bakod-bakod. Hindi kami magkakitaan ng tropa. Kaya sinadjust ko sa kanya na iiwan namin yung bahayan. Atrasan namin yung bahayan. Kunin namin yung irigasyon. Yung irigasyon na yun, maraming mga yung mga putol ng saging. Pinalinisan muna namin kasi padilim na, pakagat na yung dilim. At saka nakikita na rin namin yung kalaban, nagbabounce na sa palayan, padikit na sa amin. Kaya madadali, kinuha ko yung yung sa bahayan sa bayan, kinuha ko yung grid coordinate. Pati yung sa moski, kinuha ko rin yung grid coordinate kasi para pinasit namin sa mortar kasi at that time na yun, yung batalyon nandoon sa may gitna, may mortar doon, si Sergeant Pino naghahawak ng mortar. Binigay na lahat ng mga dapat namin na hinala namin na maposisyonan ng kalaban na doon sila pupunta. Kinuha namin yung grid coordinate, binigay namin sa 90 gunner ng 90 mortar. Kaya yung nakita namin yung kalaban na nagbabounce na papunta sa posisyon namin sa bayan,
nagmamadali kami na umatras, iniwan namin yung bahayan, kinuha namin yung irigasyon. Kaya yung pagkagat talaga ng dilim, nandoon na kami sa irigasyon, nandoon na rin yung mga kalaban sa may bahayan, sa may moske. Kaya nag-umpisa na yung putukan noon. Umpisa ang putukan hanggang di na namin makuhan kung anong klase ng mga putok kasi sa may highway, kasi may kuhan yun yung may kalsada na malaki. Doon dumadaan yung 50 ng kalaban na hinila-hila ng kalabaw. Doon nila na kuhan, akala nila tatawid kami ng bahayan. Di nila alam na doon lang kami sa irigasyon umatras. Yung bahayan doon pinagpapasok na ng kalaban. Kaya ang ginawa namin, bagbag lang kami ng bagbag, tapos putok at putok kami ng mortar. Tapos yung bakal naman nandito sa amin, sa bandang kaliwa namin, kinover lang namin sa may puno ng kahoy, kaya bagbag din ng bagbag yung 50. Pero may isa pa rin kami talagang tropa ko, kasikat, hawak ko sa seksyon ko, na buwis ng buhay kasi yung dahil sa umulan yung B4 RPG, nahagip pa rin talaga yung isang kasama namin, napatay pa rin. Hanggang magdamag yung bagbaga na yun, gusto talagang lumapit yung MI, yung grupo ni Umbracato, pero hindi talaga sila makapasok dahil sa magandang posisyon na cover namin na irrigation. Wala silang cover. Yung cover nila, yung bayan lang, yung moske. Pero hindi rin sila, kasi yung time na yon nakuha na namin, maaga pa lang kinuha na namin yung yung mga bahayan ng grid coordinate, pati yung moske. Kaya tuloy-tuloy yung putok ng mortar. Kaya yung mga MI hindi talaga makalapit. Tapos yung putok ng putok ng bakal, tuloy-tuloy pa rin yung 250. Pero yung lahat na area ng Dapyawan, may putok, yung Tin Company, Engage, lahat na tropa na time na yun na nakaikot ng 5 kumpanya na engage yun. Kasi inikutan kami. Mabuti na lang nakaiba yung galang yung doon, tropa, kaya hindi talaga sila na nakabutas, pero may tropa pa rin nagbuwis ng buhay. So, hanggang nagdamag yung putukan na yun, kinabukasan, inassault namin yung bayan. Wala na kami nakitang kalaban doon, pero nakita namin yung maraming dugo talaga. Kasi doon sila nag-cover yung gahapon na yun. Nakunan man namin ng grid coordinate yun. Kaya malaking tulong nakunan namin yung ng grid coordinate na sinit namin sa mortar. Maganda yung ginawa din yun na advance agad yung... in-advance namin. Kasi alam namin na papasok sila kasi ang impo nga noon, yun ang training ground ng MI. Totoo naman talaga training ground ng MI kasi sa dami ng sa may dato piyang sa Dapyawan. Marami kaming sugatan yon, pero yung gabi na yon, yung mga sugatan namin kinukuha ng mga bakal. Siguro about mga 10 siguro yung sugatan, pero isa lang yung nagbuwis ng buhay. Si magdamag umpisa ng alas 6 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw yung... Siguro kayong kunin yung... Gusto nilang kunin, pero yung maganda yung posisyon. Yung putok niyo, hindi kayo nag-i-trapping, puro double tap. Yung putok yung lang ba, pag makita namin na may kumukulos-kus kasi may nilagyan namin ng mga yung mga bayan yung parang mga lata-lata ng mga kinainan na muna sardinas sa umaga pa, nilagyan namin yan, parang warning device yun. Dahil sa galit nila, pinanggranada nila siguro yung pumutok na yung mortar, yung mga bahay doon na dahil sa galit nila, pinangtatapunan nila ng granada. Kasi akala nila nandoon yung tropa, pero wala, nandoon lang kami sa may yung daanan ng tubig, yung irigasyon. Doon kami nag-cover. Magandang cover yun. Yun talaga yung na-experience ko na operasyon na malakihan talaga na maraming sugatan, pero hindi naman actually kasi marami rin siguro patay sa kalaban kasi... Time yun, ano nang mo doon? Position mo doon? Platoon sergeant ako noon. Platoon. Si Colonel Yamas yung batalyon commander namin. Yung
kuhan, yung sabi ni Sir Yambas nga nung mga interview namin na Operation Mantare. Oh, yung sa Dapyawan, yung kay Umbrakato. Gato, oo, yun. Yun lang raw sabi, pintakasyan raw kayo doon. Oh, yun ang pintakasi talaga yun. Raw na walop raw kayo. Oh, yung pintakasi talaga yun kasi pero ang problema hindi talaga nakapasok dahil sa pinag-isipan ng buong opisyal kung ano ang dapat gawin. Kasi kung nag-move kami, delikado kami noon. Yung ginawa na lang, hindi na lang kami nag-move. Nag-hold-line na lang kami doon sa yung parang training camp nila, yung area nila. Kasi kuan yun eh, yung lugar na yun, yung Dapyawan, solid imay yun, yung lugar na yun. Kaya yung time na yun, yun talaga ang gabi na bagbagan. Hindi mo nga makuan eh, hindi mo makuan kung anong klase ng mga puto kasi may 50 na makita mo yung kalsada. Yung umiilaw yung bala ng 50 kasi kuan man yung rough road. Pag matamaan yung kalsada umiilaw sa bala ng 50 ng kalaban. Tapos yung mga RPG bumabagsak sa harapan namin. Kasi kung wala yung kuan, kung wala yung irigisyon na yun, hindi siguro maraming madali sa tropa. Kasi dahil sa irigisyon na yun, malaking tulong yun sa amin. Oo. Mabuti rin kahit ipi lang ako, isang kuan ako noon, staff sergeant na platoon sergeant. At saka yung kuan ko, yung tinanong ako ng PL ko, Master, ano bang magandang gawin natin? Sabi ko, sir, kung dito tayo sa bahayan, delikado tayo dito kasi padilim. Padilim na. Tapos may mga bakod yung mga bahay. Hindi kami magkitaan noon kasi kuan lang kami, one section lang kami sa area na yon. Kung mag-ibayong lang kami noon, delikado. Kaya nakita ko yung irrigation sa bandang highway kasi yung ang labanan nangyari noon sa amin parang kuan lang 5 meters. 5 meters lang kasi yung irrigation galing sa bahayan 5 meters lang. Oh. Makita mo nga yung pagputok ng kalaban, makita mo yung pressure na umusok. Oh, may ilaw, kita mo pero hindi rin talaga sila makalapit sa amin kasi volume fire yung kuan eh. At saka may bakal kami. Laking tulong ng bakal na yun kasi kung wala siguro yung dalawang bakal na nagsusuporta sa amin, delikado kami noon kasi sa dami ng kalaban nandoon sa amin halos na yung time na yun, yung gabi na yun, yun ang malaking bagsak sa amin eh. Kasi dalawang gabi kami noon, kinabukasan nagpahinga kami, inayos namin yung mga naman namin, yung mga cover dinagdaga namin. Pag another gabi naman, hinaras naman kami pero sa side namin, wala na. Doon na naman sa kabila, sa bandang batalyon, sa likuran. Gusto sana nilang kuan sa tin company, gusto nilang kasi may kuan eh, may creek. Doon duman yung kalaban sa creek. Gusto nilang butasin yung area ng 3rd company at saka 4th company o 10 company. Oh, nag-cross sila kasi kuan man din yun kasi parang kuan siya bilog yung area na yun ng Dapyawan bilog. Tapos dito sa gilid may kalsada tapos between kalsada may creek. Yung creek na yun doon yun ang daanan ng MI ng kalaban na under ni Umbrakato. Kasi gusto nilang butasin yung banda doon sa may gitna ng 10 company at saka 3rd company. Hindi nila alam na may 3rd company pala na nag-reinforce. Kaya yung kinabukasan, yung pangalawang araw namin doon, pangalawang gabi, doon lumusot yung kalaban. Hindi nila alam na nandoon pa rin yung dalawang kumpanya na karugtong pa rin yung irigisyon. Doon naman yung isang kumpanya naman nagbumagbag doon. Sa tingin nila na malakas talaga yung tropa din. At saka hindi nila mabasta-basta mapasok kasi maganda ng kuan eh. Yung cover. Hindi lang, walang concealment pero ang cover ang maganda doon. Matigas na ang kuan kasi kuan yung irrigation. Kaya yung kalaban nag-atrasan. Pero nagkaroon pa rin siguro ng mga nagsimula ng bakbakan mga alas 8 nila pinasok yung between 3rd company at saka alas 8 ng gabi. Between ng 3rd company at saka 10. Pero umatras rin sila kasi yun nga gumanti man talaga todo-todo din yung dalawang kumpanya. Kaya nag-atrasan sila, naiwan yung kinabukasan, sinerge ng tropa, naiwan yung mga may backpack, chinilas, bumalik pa rin sila. Kaya
Yung time na yun, hindi ko pa na, doon lang kami kasi tinuloy-tuloy pa rin din yung operasyon. Tinuloy-tuloy. Yung kinabukasan, nagbuo ng isang kumpanya na i-postro pa yung bandang galing sa pinang posisyonan namin pataas. Kasi galing sa yung bahayan, nandoon yung training camp, galing sa posisyon namin, mga 200 meters, nandoon yung training camp talaga nila. Pinasok ng 6 company. Pagpasok ng 6 company, wala, maganda daw yung training camp, hindi ko man nakuhan, pero sabi lang nila, hindi ko alam na doon pala matutulog yung 6 company, kaya lumapit ako kasi nagkaroon ng briefing, kunti. Tapos yung 6 company walang body. Nag-suggest ako na badihan. Pero sabi ni sir, kaya man daw kasi ranger nga. Kasi okay lang sir. Pagkagabi, nakita ng 6 company na kadami-dami ng kalaban talaga, higit siguro 200. Dumaan sa kanila, sa area nila. Ang ginawa nila, hindi nila pinutukan. Kasi kung puputukan nila, delikado sila kasi kuwan lang sila, siguro mga 40 plus lang na sila. Oo. Tapos yung dumaan na kalaban, 200 plus. Kaya yun, tumawag sa batalyon, pinakanyon. Ang problema yung kanyon, malapit bumagsak sa tropa, may isang tropa na sugatan. Kaya pinabort yung kanyon. Mabuti yung kalaban din, hindi naman nagpostro talaga dito sa amin. Siguro may balak na naman yun siguro na lusugin yung yung buong batalyon kasi hindi nila alam na nag-regroup naman sila. Hindi nila alam na nag-advance yung 6 company. Pero yung 6 company hindi talaga gumalaw kasi sa dami. Hindi sila sa dami na higit siguro 200. Kaya tumawag na lang, ginawa ng 6 company, tumawag, pinabaming. Kaya siguro na medyo na-distract sila. Matras lang sila, hindi na sila tumuloy. Ilang araw yung yung 7 days yung operasyon namin na yun, pero ang target talaga Dapyawan. Pero galing kami ng Siripagwak. Sa may kami, kasi ginawa namin eh. Parang sinuyod namin yung papuntang, kasi papunta kami sana ng Dato Piang noon eh. Parang i-prostro namin ba papuntang Dato Piang. Kasi division operation, battalion operation man yun. Kaya pagdating yung mga 3 days na kami, 4 days na, tumawag yung 6 division na yung grupo ni Umbrakato nandoon sa may bandang Dapyawan. Kaya doon na positive talaga. Positive. Nag-ship kami doon yung pinasok namin. Doon talaga nagkaroon talaga ng 2 gabi na bagbagan. Pero na-depensa niya yung depensa namin. Pero at saka sabi ng 6th Division, first time talaga daw napasok yung lugar na yun, yung Dapyawan. Kasi yun talaga ang training